nakapag-disponer naman ng Office of the Governor duman sa pagkukulang para duman sa mga totally and partially damaged. So, Linawin ko lang, Sir Ferg, Apo. linawin ko lang, sige po. para sa totally damaged, nakadisponer na kita. Totally Kompleto, damaged. Meaning 100%. Ah. Ngunyan, ang partially tabi, nasa 36,000 yan. Yan ang day Kaya, pa. bago madari, gibuhan ng paagi, ang 36,000 houses tabi na partially damaged. So, meaning, Pero ang ito mga daing bukong tabi, nagibuhan ta na ng paagi na 100% po. sa partially na lang kita may problema. Kulang. Ano? Yes Okay. po. Very good. So, in case, madurar yan yung pira po kasi ini declaratory relief, in case ma-file ka mo, ngunyan, dahil man pwede, ta holiday, pwedeng sa January na po yan, tabi Governor. Aabuton ang desisyon kang korte kayan, mga Enero na, Pebrero, or even March. Depende sa ara mo man tabi, Sir Ferg, dahil man kita ning regular na hearing sigdi dahil gaasa kita sa mga available na huwes, nagabiyahe pa papunta sa Digdi sa Catanduanes tabi. Yan, sa RTC tabi iyan ipafile. Opo, knowing na tapos ng taon ka yan, so beginning balance na po yan tabi Gov, ang QRF. Well, yan man tabi dahil QRF, dahil man iyan pwedeng gamiton sa ibang bagay. Talagang nakaalokar iyan for that purpose. So dahil yan pwedeng i-realign to another purpose. No? So, nakaalokar talaga yan. So dahil man mawawara, kundi incorporated man girare, di man sa succeeding years. Yes, assuming na daining maging problema sa pagpasar kang 2026 budget. Saro pa yan na magiging concern ta with the sangguniang panlalawigan. No? So, aram ta na ang proseso, perming gaagi tabi ang budget sa CDC once na-approve. Ang CDC tabi, adyan gabot ng mga mayors, no? Represented dyan. And then iba pang mga ahensya di gobyerno, pag-ahururunan dyan. After that, ma-propose iyan yung budget and then ipo-forward kang governor ang proposed budget sa sangguniang panlalawigan, nag-ibon niya na nyato po yan, and then after that magka-conduct sila ng budget hearings man. And nasa sa inda kung ipapasar ninda papunta pababa sa appropriations committee, that's the normal process. After kang appropriations committee, either pag-aadala nindaan or ipaapod ninda ang mga relevant na personahe para sa saindang proseso. After kayan, kaipuhan, i-adapt tabi iyan. Bako sa nang desisyon kang appropriations committee iyan, kaipuhan tabi, i-plenaryo ninda iyan, bako na mag-hururon sa nasinda na okay na ngaya. Kaipuhan, i-adapt ninda talaga iyan sa plenary and mapaghurunan kang gabos na miyembro kang sangguniang panlalawigan, chaired by the Vice Governor iyan. And then after kaan, ipapasa ninda sa Governor's Office ang approved budget. Assuming na inaprubahan ninda ang proposed budget. Ngunyan kung inamyendahan ninda, ito magiging concern iyan dahil ang gigibuhon man kang governor, mabalik na naman yan sa CDC. No? Dahil man pwedeng ang governor sana ang magsabi na ay ining mga amyenda akuunta in toto. No? Kaipuhan, mabalik iyan sa Catanduanes Development Council, na aduman man ang mga mayors, i-discuss otro kung ano itong mga nirekomendang pagbabago kan mga kan appropriations committee. Ang sarong halimbawa diyan, garoso 11 wing vans na gusto tang mabakal para sa satuyang quick response. Garo gusto ninda na based no sa initial na nabasa ko hali sa appropriations committee, garo instead na 11 gusto ninda 2 lang, and then may mga pigsasabi sinda na ibang prioridad
as far as they are concerned. No? So, Gob, ilinaw ko lang, ang tabi. mangyayari kaya, Sir Ferds, pag kayo nagkasundo, reenacted ang budget. Reenacted, Meaning, yes. kung ano ang 2025 na budget, mare-reenact lang sa 2026. And ang mangyayari man kaya, so mga recurring, halimbawa ang pasweldo, may budget yan. Dahil man na mangyayari na mag-reenacted ang budget, dahil man problema sa pasweldo sa mga tao. Ngunyan, so mga new projects lang, ito ang maantala. Kasi dahil mo ito pwedeng i-implement na dahil kabali sa approved budget. Apo, ayapot ko lang tabi, Gob, paglilinaw. Kasuarin po ka nakapag-taonin budget sa SP naman para sa 2026. November tabi. November. We submitted nasa deliberation. The proposed budget in November. And siyempre, nag-agi ito ng proseso sa INDA. No? And kaso hapon, last day, holiday tabi ngon yan. Kaso hapon, around 1 p.m., na-receiver sa Muya ni Attorney Gilbert Suarez, so kopya na komentaryo kang Appropriations Committee. Now, ang tigahanap ko duman, so pirma ni Vice Governor and then so ibang mga CDM na nakapirma, daiman duman. Ang nakapirma lang duman, so chairman ng Appropriations Committee, buda to secretary ninda. Which for us is not yet the appropriate na format ng budget. Kasi usually, pag talagang na-take up na iyan sa plenary, permado iyan kang Vice Governor pababa sa Governor's Office, from their office, itaunin da sa opisina kang governor, assuming na daining problema, pipirmahan man kang governor and then that becomes the budget. Pero ang napansin ko duman sa communication, ni Secretary kang Sangguniang Panlalawigan, ang nakapirma lang yung Appropriations Committee Chair. And then tigahanap ko duman, so sentence na ito ay unanimously adopted during the plenary or confirmed by committee all report. PDM, no, ng Sangguniang Panlalawigan, daiman duman. More of report kang committee ito ng appropriation na pigap pababa sa Samuya. And remanding, ang nakakahang remanding. Opo. Pero ibig sabihin, tabi, Gob, kasi ang normally baga, pag nirefer sa committee, then ma-report sa committee, naman sa plenary for adoption. Pero yes, once adopted, sabi, ang ipadara ninda sa Samuya is an appropriation. Proposed appropriation ito na aduman na gabo, so gusto nindang mangyari, ano ang amount, recommendation. Halimbawa, from and to. Halimbawa, kung Samuyang proposal, 50 million para sa pagbakal ng mga wingman. Inibo ninda halimbawa na 20 million lang. Dapat klaro duman kung saan mapupunta so 30 million na balanse. Dapat klaro sa proposal tabi and we do not see that. No? Dahil may nahiling duman sa pinadara sa Muya. And sa committee, pinagpapapod ba ko dyan sa mga department heads na concern ang hapot, nagkaigwa pa din committee hearing para ma-discuss and thoroughly, para ma-defend? Yes. Nagkaigwa man, pinaarapod ang mga committee, kang appropriations committee na makasimbag sa ibang mga concerned na agencies. No? So, itong prosesong ito, napag-agihan, pero normally, sa appropriations committee, i-consolidate mo iyan. Ano ang sa indong findings, and normally, dahil mo iyan i-remand sa governor. Ang gigibuhon mo normally is, ini ang findings me, ini ang proposals me, and then, the same amount. Kung 180 million ang pinopose kang governor's office, if you want to reallocate that, ibabalik mo iyan, katapuson mo, na ini ang report kang appropriations committee, ini ang samuyang reallocation, ini man siyempre total the same amount kasi iyo ang available amount, pero pwedeng ni-reallocate mo sa ibang project
as proposed. And then, ining sa imong findings sa Appropriations Committee, yan ang pagahurunan sa plenary, kang Sangguniang Panlalawigan. And then, once adopted ang report kang Appropriations Committee, normally, gigibuhan na ninda yan ng draft appropriation duly signed by the PBM sa nag-vote, and then, iyo tabi ang ipapadara sa Governor's Office. In this case, sabi, ang na-receiver mi kasuhapon, which is the last day bago mag-holiday, ang na-receiver mi lang, ang nakapirma lang duman, so chairman ng Appropriations Committee. So piyahanap ko tabi talaga duman. So sabi ko, nga tatadaing pirma si Vice Governor Digby, and then nga tatadaing notation. Usually kasi si Vice Gov will tell me in a formal communication na this was unanimously discussed and adopted during Sangguniang Panlalawigan hearing, blah, 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 and duly endorsed to the government for appropriate action. Yun ang usual na proseso kaiyan. But in this case, sabi, daing firma, si Vice Governor, ang nakapirma lang ang chairman ng Appropriations Committee. So, in effect, that's not a draft appropriation for action ng governor. It's more of the committee remanding it to the governor's office. Siguro, ang mangyayari, mag-comment back kami sa INDA, pero that also means na, in effect, daipaning budget for 2026. Kasi they have not yet properly acted on the proposed appropriation. Big remand lang papunta sa governor's office. No? So, now, ako naman, being proactive, while we will return this to the Sangguniang Panlalawigan to ask them kung ito ba talagang napag-usapan nyo na sa plenary, ako man tabi sa December 26, last working day, kang taon, piga pa apod ko man ang CDC, ang Catanduanes Development Council, para man ma-discuss me, maski informally pa, itong mga comments duman about the 2026 draft budget, may mga comments na duman, ini at least madi-discuss ko naman sa CDC na may comment na araw ka ini, halimbawa, kasuhapon kinahuron ko na ang PDRRMO, kung duman sa suggestion na i-reduce ang 11 wing bands to just 2 wing bands, okay ba ini sa imo? And ang timbag man ni Mr. Sortida sa kuya, ang PDRRMO head, sabi niya, mas importante man siyempre na kada saro na munisipyo, igwaning wing band. Kasi if you notice, sabi sa distribution ng yero mo yan, talagang naaantala kami. Na dahil kami nakahiro sa distribution ng ayuda at wing ning yero, na dahil kami ning sadiling wing bands ang kada munisipyo, ini po, bako ito man ini. Bako ini maaalokar lang sa probinsya, kundi i-allocate ini sa kada munisipyo, pareho man kaso nag-abot na tabang kang DILG, itong transport vehicle, emergency transport vehicle, iyo man ito, nakaalokar man sa kada munisipyo. Yan po ang strategy ta. Tanganing pagka may disaster, igwaning sadiling nakatutok sa kada munisipyo. Now, to reduce that into 2, panuman sa ibang mga munisipyo. So, meaning, dahil pig-aprobaran kang committee or SP, itong 11, duwa lang sa pinag-recommend. So, bakong kumbinsido sinda sa pagdepensa siguro kan sa indong kunyan dyan, representative? Bako man sa day kumbinsido siguro, pero may sadili sindang gusto na pag-approach sa disaster. So ano daw ang recommendation? Siguro, ang taro duman na pigasabi na kung pwede na magamit ito sa pag-create ng mga bagong position, which sinimbag man kang sa tuyang Finance Committee na ang Quick Response Fund, ang PDRRMO Fund has to be spent specifically for disaster response. And therefore, itong amount na ito, dahil man pwedeng i-divert papunta sa creation ng ibang mga positions.
Ayun. So, dahil kamusta gobning legislative and executive council or agenda para ma-tackle yan in case of conflict, dapat may magkakaigwan ng meeting para ma-resolve, ma-harmonize. Well, ang ano talaga diyan, ang recommendation talaga ng DILG is magkaigwa ning session na araw kayan. And normally ang nagfa-facilitate ang DILG, no? So right now we are all just 5 months, 6 months into our term, and ini maski kung State of the Province address ko, aduman man ang majority kang SP, in-express ko na tabi ini. Ining mga nakalaog duman sa proposed budget na sinomiter sa indakang November, kabus tabi na nasa speech ko, iyo man ang nasa laog kang proposed budget. Pero so, ang nahiling ko tabi, Gob, dahil gari igwa kitang perming stalemate So, sana dahil na maglalapay ni sa mga sunod na taon, siguro this time, mag-create na po and ma-convene itong Legislative and Executive Agenda Council para at least mapag-ulayan, may representative both sides, kaning ma-harmonize para mabilis po sa approval. Yes, that's really the direction, but this is not unique, Sir Ferds. No? Bako man ini nangunyan lang nangyari sa panahon ni na Manoy Cesar, sa panahon ni na Berceles, nangyari man ang mga araw kayo sa panahon ni Governor Wong, no? Nangyari man ini na igwang mga concerns na araw kayo ni. No? So, this is not unique. This is part of Philippine politics and I process. think worldwide araw man ini kayo ni talaga. No? But it is really up to us, the incumbents, how we can work out and make things work for the people. And so, possible. Yan, ang mangyayari kayan kung dai ma-resolbar, magiging reenacted budget ang 2026 until such time na magkasundo na maipasar ang budget na bago for 2026 in accordance with a unified, agreed upon priorities both by the executive and the legislative branches. We look forward na talagang ma-resolve yan sa may mga mechanism, mga para bagang grievance mechanism para ma-ventilate sa mga habukan sa SP and sa mga gusto man kang executive. Kasi pagkaro kaya na permi stalemate, mabagal talaga tabi Gob and sayang sa opportunity. Aday kita matugot, Sir Ferds, no? Aday kita matugot diyan. Kaya ang ginigibo ko man, igwa ako ng sariling inisyatiba. Pareho kayo ng approach sa QRF. Apo. Dahil kita matugot na maski may ulang sa araw kaya na implementasyon, dahil kita matugot bilang governor na dahil makikinabang ang mga tao. Kaya ako, nagibo ako ng sariling paagi na maka-disponer ng mga yero in accordance to the PDRRMC plan, strategy. Kumbaga, remedyo. Digdi sa budget, kung reenacted pa niyan, this early, no, nagibo na ako ng paagi na naghagad kita ng mga pondo para sa proyekto ng Catanduanes. That's about 7 billion worth. First time in the history of Catanduanes, if ever, kung ma-approve